Magandang hapon po. Magsimula po tayo sa gawain ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at umpisahan po natin ito sa panalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos, dakila ka sa lahat, makapangyarihan, banal ang iyong pangalan, Panginoon Diyos. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Patunay ang iyong pag-ibig, Lord God, ay hindi nagmamaliw, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. Lord, sa hapong ito, dalangin namin, O God, ang presensya mo, ang siyang sumama sa amin, O God, sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Ikaw ang siyang magturo sa amin, banal na Espiritu, sapagkat ikaw ang aming dakilang guro. At Lord, mapangyari ang iyong kalooban sa aming kalagitnaan. Hayaan mo na makuha ng bawat isa sa amin, Lord God, ang mensahe mo, Panginoon Diyos. Ito'y mayakap ng bawat isa at may sa pamuhay namin, O Diyos. Marami pong salamat. Ganun din naman, lumalapit kami sa iyo, Lord God, nagpapakumbaba, Panginoon, anumang nagawa naming kasalanan, yan man ay aming naisip, nasabi, O God, nagawa ng aming mga kamay, Panginoon Diyos, humihingi kami ng kapatawaran, O God, Lord, minsan pa kami pakalinisin mo at patuloy mong pagharian ang aming mga buhay, Panginoon. Sa hapong ito, nagpapasalamat kami sa kapamahalaan, sa kapangyarihan na pinagkaloob mo sa amin, na anumang talian namin dito sa lupa ay tatalian sa kalangitan, anumang aming pakawalan dito sa lupa ay pakakawalan din naman sa kalangitan. Panginoon, anumang gawa ng kaaway, O God, yan man ay kasalanan, O Diyos, kalungkutan, kaguluhan, Panginoon, anumang uri, O God, Lord, ng sakit, O God, anumang panlilinlang na gawa ng dyablo, pagkatakot, tinatalian namin yan sa pangalan ng Panginoong Hesus. At aming pinakakawalan sa aming kalagitnaan ay kaayusan, kapayapaan, O God, kagalakan na nagbumula sa iyong banal na Espiritu, kagalingan sa lahat ng uri ng sakit, O God, pamumuhay sa matuwid, sa kabanalan, katotohanan, O God, na mahayag sa amin, Panginoon Diyos. Salamat, Lord God, hangad namin ang patuloy mong pagkilos, banal na Espiritu, ang pangunguna mo sa gawaing ito, Lord God, at ikaw ang siyang maitanghal sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin ng buong puso. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon at tayo po'y makaupo. Magandang hapon po sa inyo o maulang hapon sa bawat isa sa atin at tunay na talagang tayo po ay nagtitipon pa din kahit through this FB live streaming, tuloy-tuloy po yung Bible study natin o yung gawain natin sa Panginoon. Importante po na tayo pong mga anak ng Diyos is napifeed tayo ng Word of God na before nga, ang laging notion, kapag yung mga Bible study kasi na ginagawa po ng JCF sa mga bahay-bahay, di ba laging naririnig, umulan man, bumagyo man, umaraw man, hindi man maganda yung panahon, laging tuloy yung gawain ng Panginoon. Kasi importante po sa atin na makaparinig tayo ng salita ng Diyos. Lalong higit po sa panahon ngayon na kailangan mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. I hope everyone po, kahit yung mga nasa kanya-kanyang tahanan po, nasa maayos po ang inyong kalagayan. Diba? Sa millennial term, may mga panlasa pa, may mga pang-amoy pa ang bawat isa sa atin. Po ba na lagi nating i-claim yan sa Lord. Ako nga, pag nagpe-pray po ako everyday, syempre ayoko po talagang magkasakit. Lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, ayoko magkasakit. Ayoko, kasi kapag nagkasakit ako, marami akong dapat gawin na hindi ko magagawa. Bukod sa, syempre, naniniwala tayo na iniingatan tayo ng ating Panginoon. Ganon din sa atin. Gusto natin na talagang makita sa buhay po natin yung pagkilos ng ating Panginoon. Kaya, ibig sabihin, ang pangako sa atin ng Diyos, isang buhay naghanap at kasiyasiya. Maganda na kahit nasa kalagitnaan tayo ng pandemya, nayayakap natin yung pangako ng Panginoon. Nayayakap po natin yung salita po ng Diyos. Amen po ba? Kaya, I'm praying and hoping everyone, mga kapatid ko sa Panginoon, na nasa maayos po kayong kalagayan. Tuloy-tuloy po tayo sa Bible study po natin. This Wednesday po, maaring ito yung last na pag-aaral natin about dun sa awit ni King David. Marami tayong bagay po na makukuha na dapat nating maisapamuhay bilang mga anak ng Diyos po. Just a review po, basahin ko po muna sa inyo yung Psalms 13 verse 1 hanggang 6 sa Tagalog po. Hanggang kailan ba, O Yahweh, ang lingkod mo lilimutin? Gaano bang katagal pa magtatago ka sa akin? Gaano ba katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kung gabi't araw babatahin? Kaaway ko'y hanggang kailan kaya ako aapihin? Tunghayan mo at tugunin
O Yahweh na aking Diyos, ibalik mo ang lakas ko't ng hiningay di malagot. Verse 4, ang palalong kaaway ko'y huwag bayaan na maghambog at malugod na sabihing nagapi ko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat, nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita, Yahweh, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihan sa aking ay ikinawat. Nung nakaraan, binasa po natin to in English. Ang pinag-aaralan po natin about this Psalms is seeing God in the long season of difficulty. Tayo pong mga Christians, o tayo pong mga tao, nakararanas po tayo sa buhay na ito ng mga seasons of difficulty. Ibig sabihin, may mga challenges tayo, may mga trials tayo, may mga troubles tayo, sufferings po. Mapalad na nga tayo sabi mo sa katabi mo, mapalad ka kung nakararanas ka ng persecution, di ba? Yan din naman yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Tayo po, nakakaranas tayo ng mga ganitong bagay po. At malinaw din naman na pauno ng sinabi ng ating Panginoong Jesus that in this world we will face many trouble. Hindi tayo naiiba din kay King David. Si King David, may pinagdaanan siya na long season of difficulty. Na yung bago siya maging hari, bago siya maging man after God's own heart, marami pong pinagdaanan itong taong po. Tayo po na mga anak ng Diyos, tayo po may ugnayan sa ating Panginoon, tayo po may relasyon sa ating Panginoon, tayo po sumusunod sa ating Panginoon. Nakaugnay o nakadikit na din sa atin na meron tayong mga pinagdadaanan. Pero sa tulong ng ating mabuting Diyos po, mapapagtagumpayan natin ang lahat ng yan. Kung si King David, nakaranas po siya in this long season of difficulty, meron ditong pagkakataon sa buhay niya, at yun po yung binabaybay natin sa awit 13 na may mga tinanong siya sa Panginoon na yung dating nung tanong niya is, where is God? Babase po dun sa pinag-aralan natin ng mga nauna pong Wednesday or Bible study. Psalms 13 is another psalm composed by David. I encourage everyone po na basahin natin yung buong Psalms. Kahit sabihin natin, yan kasi yung pinakamahabang book sa Bible, Pastore. I believe na marami tayong makukuha dito. Maraming ipapakita sa atin ang ating Panginoon. Si David po, isa siya dun sa sumulat ng karamihan po. Siyempre, kinasihan ng banal na spirito po. Isa siya dun sa mga maraming na-compose na kanta sa ating Panginoon. David wrote this Psalms 13 po, when he was depressed and being exhausted, perhaps while he was being pursued. Ito yung time po na siya tinutugis ni King Saul. Hindi pa siya nagiging hari, at nung time na inalis na ng Panginoon yung pagiging king kay Haring Saul, inanoin siya. Ngayon, si King Saul, nainggit sa kanya, gustong kitlin yung kanyang buhay, or gusto na maglaho siya sa mundong ito. Gusto siyang, sorry for these terms, gusto siyang patayin ni King Saul po. This is a psalm of transition. Nung nakaraan, makikita po natin, ito na yung transition na tinutukoy po, yung pag-aaralan po natin ngayon, ito na po yung tinutukoy na psalm of transition. Starting in discouragement, pinanghihinaan ng loob, and despair, or kawalan po ng pag-asa, David finishes in a place of trust, joy, and encouragement. The last time, yung unang psalm po, nakakasunod po ba kayo? Amen. Maging ba na nasa kanilang tahanan po? Just a review lang po for the sake of others na maaring hindi po nila ito napakinggan or napanood. David questioned the Lord concerning his long season of difficulty. Ito yung mga tanong niya. Meron siyang long season of difficulty, hinahabol siya ni King Saul, gusto siyang, sorry for the term, gusto siyang patayin, gusto siyang kitlin ni King Saul dahil nainggit ito sa kanya. At hindi lang isang araw na nangyayari yan, kundi araw-araw na nangyayari yan. Imagine niyo po yung long season of difficulty, yung pangamba ni King David para sa kanyang buhay. Kaya ganito na lang yung tanong niya, how long, O Lord? Gaano ba katagal, Panginoon? May mga confession siya, may mga tanong siya na ganun sa Panginoon. Will you forget me forever? Panginoon, kakalimutan mo na ba ako? How long will you hide your face from me? Hanggang gaano katagal na magtatago ka sa akin? How long shall I take counsel in my soul? Hindi lamang siya nagtatanong sa Panginoon, hindi lang niya inilalabas yung sabihin natin sa loobin niya sa ating Panginoon, maging sa sarili din niya at dun sa mga kaaway po niya. How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily?
At hanggang kailan na yung mga kaaway niya, yung mga tumutugis po sa kanya, be exalted over him. Na alam natin na syempre yung mga tanong na ito ni King David, nasagot naman nung una nating pag-aaral na hindi naman siya kinakalimutan ng Panginoon. Hindi naman nagtatago sa kanya ang ating Panginoon. Di po ba na may purpose yung long season of difficulty niya. Ganun din po sa atin. Hindi tayo naiiba dito kay King David. May mga pagkakataon sa buhay po natin. An example ko na nga po nung nakaraan, this pandemic. Nung unang mga linggo, sabi ng ating presidente, isang buwan tayong community quarantine. Okay pa tayo. Warm up pa tayo. Pero nung mga tumatagal-tagal na, tagal naman, hindi pa ba ito matatapos? Kailan ba magkakaroon ng vaccine? Di po ba? May mga question na nag-a-arise, di po ba? Na hindi rin tayo kaiba dito kay King David, na kapag may nararanasan tayong difficulties, may mga pagkakataon na may mga ilalabas tayong saloobin po natin. Ang nakakalungkot lang po dito, kadalasan na ilalabas nating saloobin ay mga negatibo. For example na lang po, wala po kong alam, sa akin na lang, kapag may nararanasan tayong sabihin natin, nandito tayo sa long season of difficulty, mas pinangungunahan tayo ng magreklamo tayo, bakit ka ba ito nararanasan? Kapag nagkasakit tayo, yun nga yung mga masyado kasi tayong nadadala ng mga napapanood nating teledrama, bakit sa akin pa nangyari to? Bakit hindi na lang sa kanya? Di po ba? Kinurse mo pa yung kapwa mo, di po ba? Na may mga ganun po. Pero, pinag-aralan din natin dito na si King David, hindi siya nanatili po sa ganoong tayo niya bilang man after God's own heart. Dumating siya sa punto na si David made request to the Lord. David made request to the Lord po yan. David made request to the Lord concerning his long season of difficulty. Yan po yung pinag-aralan natin last Wednesday. Ito yung lumapit siya sa Panginoon, nag-pray siya sa Panginoon, and ito yung nilalaman po ng kanyang panalangin. Una na po rito, sinabi niya sa Lord na, consider me, Panginoon, or look at me, tingnan mo ako, Panginoon. Minsan kapag namamroblema yung isang tao, gusto niya na yung atensyon nasa kanya. Gusto niya na may dumadamay sa kanya, kaya mo yan, pagsubok lang yan sa buhay, diba? Parang kung titingnan natin si King, lalo na pag sa mga bata, kapag may gusto silang gawin, gusto nila pinapansin sila ng mga magulang nila. Tapos kapag di sila pinansin, nagtatantrums na, di po ba? Si King David, hindi naman siya ganun. Pero kung titingnan, gusto niya na, Lord, ganito yung sitwasyon ko, pansinin mo naman ako. Pero alam naman natin, sabi nga dun sa binasa natin, na alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Ang ating Panginoon, He is an omnipresent God. He is the Holy Spirit na nanahan po sa mga mananampalataya sa Kanya. Sa ating mga Kristiyano, tayo Kanyang templo. At syempre, yung kasama natin ng ating Panginoon. Kaya alam natin na tinitingnan tayo ng ating Lord. Pangalawa, sabi ni King David dun sa prayer niya, answer me. Diba? Kayo po ba, naranasan nyo na po ba sa buhay nyo, na kapag, halimbawa lang, sa bahay, kapag may hinahanap kayo, nasan ba yung susi? Tapos, ang isasagot sa atin, tanong din, saan mo ba nilagay? Di ba ba? Sa halip na, ang nagtatanong ka, tanong din yung sagot sa'yo. Si King David, meron siyang tinanong sa Panginoon, gusto niya na sagutin din siya ng Panginoon. Wala pong pinagkaiba din kay Job kung nabasa natin yung buong book of Job. Si Job, ang dami niyang pinagdaan ng paghihirap sa buhay niya. Sabi nga sa Biblia, talagang siya lang yung nakaranas ng ganong paghihirap. Tapos may pagkakataon yung mga confession niya na gusto niyang puntahan ng Panginoon, gusto niyang makaharap ng Panginoon at sasabihin niya na wala naman akong ginawang kasalanan, diba? To the point na nag-fall pa siya into sin dahil sa mga confession niya. Tapos ang sagot lang sa kanya ng Panginoon, ang tugon lang sa kanya ng Panginoon, Job, hindi mo ba alam na ginawa ko to? Na hindi mo ba alam? Di ba yung naglalabas siya ng sama ng loob, tapos bigla siyang sasagutin ng tanong na hindi naman related doon sa pinagdadaanan niya. Po ba? Si King David, gusto niya na sagutin siya ng Panginoon. And sinasabi din naman po sa Biblia, if you call unto God, the Lord will answer. Pangatlo, enlighten my eyes. Maaring nadidimlan na yung kanyang paningin dahil sa pinagdadaanan niyang paghihirap, nangihina na yung katawan niya, or maaring may mga bagay na hindi na spiritually, hindi na niya makita, na dapat niya makita po. Pang-apat, do not let
enemies prevailed against me and rejoice over my fall. Na wag hayaan ng Panginoon na magtagumpay yung kanyang mga kaaway laban po sa kanya. Ngayon ang pag-aaralan po natin is David responds to the Lord concerning his long season of difficulty. Kanina nga po sinabi ko, kapag nakakaranas tayo ng long season of difficulty, kadalasan ang nagiging tugon natin is maglabas tayo ng mga saloobin po natin. Pero kadalasan yung mga saloobin natin, sa halip na puno ng pananampalataya sa Panginoon, puno po ng paghihinagpis. Pumapasok yung pagiging negatibo, pumapasok yung puno ng pag-iisip, pumapasok, ito pa yung pinaka-worst, nagre-reklamo pa. Bakit ba nangyari sa akin to? Bakit hinayaan ng Panginoon? Mga ganon po ba? Nagko-complain na po. Ngayon, si David, dun sa binasa nating psalm, tingnan niyo po yung transition talaga eh. Dito, hindi siya na, ang dami niyang question dun sa opening statement niya, gaano ba katagal, Lord? Ngayon, ito yung ginawa niya. Ngayon naman, ito yung pinanghahawakan niya. Ito po yung pag-aaralan natin. David responds to the Lord concerning his long season of difficulty. Una po, na ginawa ni King David po, trust in God's unfailing love. Sabi po sa Psalms 13 verse 5, "But I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation." Sa NIV po, "But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation." Si David, parang kung titingnan natin dito, I believe sa mga nag-drive alam nila to, parang kumambyo siya dito. David now changes gears. Kanina, yung mga opening statement niya, parang kung babaybay natin to, parang sama ng loob ni King David, tapos biglang ganito siya ngayon. David now changes gears in the last two verses, and isinalarawan po ni Haring David yung pag-asa po na meron siya sa ating Panginoon. Despite ng mga napansin po natin dun sa mga unang verse nitong Psalms 13 na nabasa po natin concerning dun sa nararanasang kahirapan ni Haring David po. Si Haring David mananatili po na meron siyang pag-asa. David still has hope. David has put his trust in the Lord. Bakit kaya si David, why does David still have hope? Bakit nandun pa rin, nananatili pa din yung pag-asa po niya? Na David points out that these things are a matter of faith in God dahil inilagay niya yung kanyang pagtitiwala po sa ating Panginoon. The same with us po, na gaano man kabigat po na suliranin yung pinagdadaanan po natin, gaano man katagal po yung tinatahak natin ng mga difficulties sa buhay po natin, kailangan manatili po na meron tayong, umaasa tayo sa ating Panginoon at manatili po na inilalagay po natin yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. How can David trust in the Lord? Si David ba, nag-exhibit ba siya ng blind faith? Not at all. Si David, sinabi niya po rito na he trusts in the Lord's unfailing love. Sabi po sa Psalms 146 verse 8, di ko na po nilagay dyan, God says He loved the righteous. Sabi ng salita ng Diyos, ang ating Panginoon po, iniibig po niya yung mga taong matuwid. Po ba na, tayo po ba yung mga taong matuwid? Amen. Na tayo po, nung nakipagrelasyon po tayo sa ating Panginoong Jesus, siya po'y tinanggap natin bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Ibinilang po tayo na matuwid. Pero sa pagpapatuloy po ng ating buhay, kinakailangan na isa pamuhay po natin itong pagiging matuwid. Ngayon, sinasabi ng Biblia po, mahal ng ating Diyos o iniibig po ng ating Panginoon yung mga matuwid. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Iibig ka ng ating Panginoon. God's love does not quit towards us. Hindi ito natatapos, hindi ito kasi pag sa tao, paano ko bang explain yun? Kapag may karelasyon, kung nakaka-relate po kayo dito, halimbawa sabihin na natin na sa mag-boyfriend, girlfriend po, pwede ngayon, mahal ka niyan, bukas hindi ka na niyan mahal. Nakuha niya po. Or meron naman sa kapwa natin, pwedeng mahal ka niyan ngayon, bukas hindi ka na niyan mahal. Maaring nagawan mo siya ng masama o nagawan mo siya ng di maganda, kaya hindi ka na niya mahal. Pero kaibang-kaiba po sa ating Panginoon. God's love does not quit towards us. Sabi po sa Exodus chapter 34 verse 6, si Yahweh ay nagdaan sa harap ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal.
Hindi ako madaling magalit, patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Dito pa lang po makikita natin na talagang nandoon na ang ating Panginoon, nandoon yung pagiging mapagmahal niya, nandoon na talagang gusto niyang iparanas yung pag-ibig niya, lalo na po dun sa mga tao po na yung matuwid o yung mga nakipagrelasyon po sa Kanya. There is no point at which God does not love us. Kung sa tao, pwede nating sabihin na ngayon mahal ka niyan, bukas hindi ka na niyan mahal. Susunod na naman mahal ka naman, susunod di ka na naman mahal. Di po ba? Sa ating Panginoon, wala pong ganun. Kung mahal ka ngayon ng Panginoon, mananatili na iniibig ka ng ating Panginoon. There is no boundary or line that can be crossed at which point God will stop loving us. Dahil nga, since God's love is unfailing, He never let us down. Hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Diba? Na kaya ganun na lang si King David na sinabi niya rito, nagtitiwala siya dun sa unfailing love ng Lord. Kung sa tao, minsan nabibigo tayo pagdating sa tao. For example lang po, kapag may problema tayo sa pananalapi, okay lang po ba na kapag may problema tayo sa pananalapi, may tao na tutulong sa atin, pero hindi pang habang panahon na kapag lagi tayong may problema sa pananalapi, tutulungan tayo ng tao. Kasi darating din sa punto na baka siya naman, mamroblema din siya sa pananalapi. Pero pagdating po sa ating Panginoon, hindi po nangyayari yung ganun po. Since God's love is unfailing, He never let us down. He is always there. Laging nandoon ang ating Panginoon. Nung time na nakakaranas si King David nitong difficulty na to, kasama niya ang Panginoon and meets every need perfectly. Diba na tinutugon ng Panginoon yung lahat ng kanyang pangangailangan. Kaya nga, kahit araw-araw na nangyayari na hinahabol siya ni King Saul, nananatili pa rin na ligtas siya. Kaya nakapagsulat pa siya ng ganitong Psalms. Even in our sins po, God continues to love us. Diba na kahit kaya nga sabi po, paano natin malalaman po ito? We know this because God has already proven His love for us. Nung pinadala niya ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yesus upang akuin po o upang ialay ang kanyang buhay po para sa ating kasalanan. Romans 5:8. While we were sinners, God died, ang ating Panginoong Yesus ay namatay po para sa atin. Pero hindi po nangangahulugan ito, ay mahal naman ako ng Diyos eh. Hindi po nangangahulugan ito na ang isang mananampalataya ay magpatuloy po sa kasalanan. Hindi ko na po masyadong kasi maano tayo, baka malayo tayo. Pero ang pinakasigurado po dito, ang bawat isa po sa atin ay iniibig po ng ating Panginoon. Gusto ng Lord na iparanas niya yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Unchanging ang Panginoon pagdating po sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. If God would show this much love when we were completely helpless, hopeless, and lost, kung nung makasalanan pa nga tayo, naranasan na natin ang ating ang pag-ibig ng ating Panginoon, why would we doubt the love of God now that we are trying to serve Him? Ganun din po si King David. We have reason to trust in the Lord and have hope for tomorrow because of the Lord's unfailing love. Sabi po sa Romans chapter 8, verse 35 to 39. Maganda sagutin natin to. Sinong makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak. Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Diba? Yung tanong po dun sa verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ano pong sagot dun sa verse 37? Hindi. Ang kapighatian ba? Hindi. Ang pag-uusig po ba? Hindi. Ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ang nagmamahal sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus
na ating Panginoon. Kaya yung pinagdadaan ng long season of difficulty ni King David, hindi yun yung makapaghihiwalay sa kanya sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ganun na lamang po na sinabi yung confession niya rito o yung pahayag po niya dito that he trusts in God's unfailing love. Sa atin pong mga Christians, ano po yung dapat na yakapin natin dito? Na yung mga nararanasan ba nating paghihirap. Pastora, ang problema ko kasi makulit tong anak ko. Pastora, kasi ang problema ko, ito, matagal ko nang pinagdalahin tong sakit ko na to. Pastora, kasi pinagdadaan ko, talagang hirap yung buhay ko, hindi na talaga umunlad. Di po ba? This long season of difficulty. But as Christians, dapat nating mayakap that we must trust in God's unfailing love. Because the Lord, sabi nga, God will not let us down. Sabihin mo sa katabi mo, God will not let you down. Hindi ka ila-let down ng Panginoon, hindi ka bibiguin ng Panginoon kapag inilagay mo ang buong pagtitiwala mo sa Kanya. Isang dahilan po kung bakit ang tao hindi po siya nagtitiwala sa ating Diyos ay dahil siya'y too proud na aminin o i-admit sa sarili niya na may pangangailangan po siya. We can trust in God's unfailing love because of God's unchanging nature. Basahin ko po muna to. God will not let you down when you put your full trust in Him. We can trust in God's unfailing love because of God's unchanging nature. Ang ating Panginoon po na pinaglilingkuran, kailanman po ay hindi po nagbabago. Tayo, mga tao, madali tayong magbago. Dahil ang changing nature ng ating Panginoon, ang magmahal o ang umibig po, maaasahan po natin yon kapag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Hindi po katulad nga nung in-example ko, pagdating sa atin, pwede ngayon, maganda ang panahon, andun yung pag-ibig mo sa tao. Pero bukas, hindi maganda panahon, nakalimutan mo na rin na mahal mo yung taong yon. Di po ba? Changing yung tao. Pero ang ating Panginoon, unchanging siya. Hindi siya nagbabago doon sa kanyang pag-ibig. When we fail to trust God in our suffering, we will blame Him instead of praising Him. Nakuha niyo po yun? Kapag hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, ang nangyayari, yun nga, na mas nangingibabaw yung mga negatibo na pagtukon. Nandoon na nirereklamo na kapag nahihirapan na sa buhay at sobrang tagal nang nararanasan yon, hindi na tao yung sinisisi, diretso na kagad sa Panginoon na Lord, ikaw may gawa nito Di po ba? Na when we fail to trust God in our suffering, we will blame Him instead of praising Him. Our difficult seasons o yung mga nararanasan natin po ng mga difficult seasons sa paghihirap po, it poisons our judgment. It corrupts our feeling. Na ibig sabihin, sa halip na dapat tayo mga Kristiyano, nandun na pinangahawakan natin yung salita ng Panginoon. Ang nangyayari, pinanghihinaan tayo ng loob. Nawawalan tayo ng pag-asa. Nawawalan tayo na, baka wala nang solusyon sa pinagdadaanan ko. Na hindi naman po dapat ganun. Kung si King David, dun sa mga opening statement niya, ganun yung tayo niya, pero hindi siya nanatili doon. Kaya nga, dun sa pagbaybay natin itong Psalms 13 po, nandun na lang yung confession niya, pipiliin niya, pupuntahan niya na magtiwala siya sa unfailing love ng ating Panginoon. Dahil yung mga pinagdadaanan po na difficult seasons, it corrupts our feeling po. Nahihirapan tayo na gawin po yung susunod. At ito po yung magsaya. Pangalawa po na pag-aaralan po natin, na-respond ni King David po sa kanyang pinagdadaanan po, yung pagtugon niya sa ating Panginoon. Sabi niya po rito, rejoice in God's salvation. Magsasaya sa pagliligtas ng ating Panginoon. Psalms 13 verse 5, but I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation. David chose to interpret his circumstances by God's love rather than to interpret God's love by his circumstance. Basahin ko po muna ito ulit. But I have trusted in your mercy, my heart shall rejoice in your salvation. Kadalasan, kapag may pinagdadaanan po ang isang tao na difficulty sa buhay niya or long seasons of difficulty, ang nauunang damdamin na nangingibabaw sa kanya ay pagkalungkot.
Tama po ba? Pero ang tinuturo sa atin ng Biblia po, ang tinuturo po sa atin ng salita ng Diyos, basahin natin sa James, sa 1 Peter, maging ang Panginoong Yesus, ang sinasabi sa atin, magsaya tayo. Sa Philippians, sinasabi ng salita ng Diyos na mag-rejoice tayo. Parang paano yun, pastora? Yung ano na nga, bigat na nga ng problema ko, kailangan mag-rejoice pa rin ako. Diba, hindi po ito ngising aso, hindi po ito crocodile tears, tears of joy. Di po ba? Kundi yung pure na nagre-rejoice ka dun sa pagliligtas ng ating Panginoon. Sabi po dito, si David, the next reason that David has hope kung bakit nandun yung pag-asa niya sa ating Panginoon, na ang Lord yung in control ng sitwasyon na meron po siya, is because of the Lord's salvation, na ililigtas siya ng ating Panginoon. Kung si Saul gustong kitlin yung buhay niya, ang ating Panginoon gusto siyang iligtas dun sa gustong gawin ni Haring Saul sa kanya. David, notice po, please note lang po dito na si David, nung sinulat niya itong psalm na to, nung inaawit niya ito sa Panginoon, David has not yet been delivered. Hindi pa siya yung talagang delivered, but he trusts in the loving kindness of God, and a calm assurance comes over him. His heart is filled with joy as he thinks of the deliverance God will bring about. Tayo, ano ba yung reaction natin ito? Sabi ko nga, for example na lang din po, itong pandemya na nararanasan natin. Nung mga una, andun pa yung yung level of expectation natin. Kung i-rate natin ng 10, nasa 10 pa. Pero nung inabot na ng 2 buwan, 3 buwan, 5 buwan, 6 na buwan, 7 buwan, ngayon 9 na buwan na, mukhang nahihirapan ng gumalaw yung mga muscles ng mukha natin. Lalo na kung nakikita natin na apektado na yung ibang areas po ng buhay po natin. But si David, can you just imagine po na since start nung day 1 na yun, araw-araw, paglalarawan ng Biblia, talagang buhay niya yung at stake doon, buhay niya yung talagang gustong kunin ni King Saul po. Pero sabi po dito, he rejoiced, my heart shall rejoice in your salvation. Kahit ganun man yung mangyari sa kanya, nandun pa din na dapat siyang magsaya dun sa gagawing pag-deliver sa kanya or pagliligtas sa kanya ng ating Panginoon. By faith, David counts God's future deliverance as past. Kasi si King David, naranasan na niya na iniligtas siya ng Panginoon. Nung time na siya po ay nagpapastol, di ba, na iniligtas siya ng Panginoon dun sa mga gustong sumila, tama ba? Gustong sumila nung mga inaalagaan niyang tupa. Di ba, talagang nakikipagbuno siya dun sa mga malalakas na hayop na yan. Yung aso, yung leon ba o tiger? Nalilito po ako sa dalawang yun. Di ba, na ganun yung, ganun na lang na ganun na lang yung standing niya ron, na ang Panginoon yung nagligtas sa kanya. Even yung pakikipagtunggali niya kay Goliath, diba, na hindi niya kakayanin kung siya lang ang makikipaglaban kay Goliath, kundi ang sinabi niya ron na ang Panginoon yung magpapatumba kay Goliath po. Na ito yung mga time na yon, naranasan niya yung pagliligtas sa kanya ng Panginoon. Ito pa kaya na si King Saul gustong kitlin yung buhay niya, na makikita niya rito na ililigtas din siya ng ating Panginoon. Please note na si David, yung circumstances o yung pinagdadaanan po ni King David ay hindi po nagbabago simula po nung awit na ito o nung psalm na to. When he felt confused, depressed, and forsaken by God, yung pakiramdam niya na pinabayaan siya ng Panginoon, iniwan siya ng Panginoon, si Haring David was still hiding in caves. Nagtatago pa siya nung time na to sa mga kuweba. Yung kasama niya yung mga kapwa din niya yung depressed na mga tao. Saul was still on the throne trying to kill David. Ano po yung nagbago? Ano ba yung nagbago sa sitwasyon ni King David? David's focus. From focusing on himself and his problem at the start of the psalm, David shifted his thoughts to God's loyal love and salvation. Ganun din po sa atin. Madalas, yung problema po na pinagdadaanan natin, hindi po nasosolusyonan, hindi po nababago yung sitwasyon, nagtatagal po,
Pero dapat na makita natin dito, hindi man po nagbabago yung sitwasyon, binabago naman tayo ng Panginoon kung paano natin hawakan yung mga pinagdadaanan po nating mga suliranin po. Nananatili ang problema, hindi nagbabago ang sitwasyon, ngunit tayo po yung binabago ng Panginoon. Ang ating kaisipan, ang ating pagtingin po at pagtugon po sa problemang pinagdadaanan po natin. Wala pong pinagkaiba po dito. Example ko na po, this pandemic. Yung una, okay pa tayo. Ibig sabihin, nandun na yung expectation natin, ang taas pa ng rate po nun. Nung mga tumagal-tagal na, medyo na tayo, kailan na ba matatapos to? Gusto ko na lumabas, gusto ko na magtrabaho, gusto ko na makita yung mga mahal ko sa buhay na ilang buwan kong di nakita po. Kadalasan, yun yung mga gusto natin. Inabot na po ng 9 na buwan, hindi pa rin nagbabago yung sitwasyon. Nasa GCQ pa din tayo. Ngayon, para mas makita po natin itong gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, si Haring David, simula day 1, nung tintugi siya ni King Saul, hindi nagbabago yung sitwasyon niya araw-araw. Araw-araw nagtatago siya kay Haring Saul dahil sa pangamba niya na kapag nahuli siya nito, ay kikitlin po yung buhay niya. Pero sa halip na si King David, manatili siya dun sa pagkatakot niya. Sa halip na si King David, gawin niyang exercise, ang bigat ng pinagdadaanan ko nawawalan na ako ng pagtitiwala sa hindi po ganun yung nangyari. Kundi sa araw-araw man na tinutugis po siya ni King Saul po, mas nandoon yung pagtitiwala niya, andun yung pagsasaya niya sa gagawing pag-asa niya, sa gagawing pagliligtas ng Panginoon. Sa atin, kapag may pinagdadaanan tayo na minsan, hindi ko po sinasabi na sanay na tayo dito sa pandemyang to. Ganun yung pagtingin na natin sa pandemyang ito. Hindi na natin ito kinakabahala. Ibig sabihin, hindi na ito yung gusto natin na hindi na nito inaapektuhan yung isip natin, kundi yung kaisipan natin inaayos ng ating Panginoon, pinupuno ng Panginoon ng kanyang mga pangako at yun yung panghawakan natin. At dahil po doon, nakukuha po nating magsaya dahil alam natin, abutin man po ito ng napakatagal na panahon, may gagawin at may gagawing pagliligtas ng ating Panginoon. At dahil po dito, nakukuha nating magsaya. Kung yung mga unang linggo, naiiyak pa tayo kasi pinoproblema natin tong pandemya na to. Ngayon, yung tingin natin, mas lalo tayong nag-e-expect, mas lalo tayong umaasa po sa gagawing pagliligtas ng Diyos. Nabago po ba yung sitwasyon? Simula day 1 hanggang ngayong day po, meron pa ding problema. Pero tayo mga Kristiyano, ano na po yung tingin natin dito sa pandemya? Pasara ganun pa din, same pa rin yung day 1. Ako, nakakalungkot naman po yan. Kaya nga, kung titingnan yung focus ni King David hindi na dun sa day 1 na gusto siyang patayin ni, sorry for the term, gusto siyang kitlin ni King Saul na talagang lungkot siya, maaaring umiiyak pa to. Pero dito sa mga sumunod, Psalms of Transition, nandun na yung nabubuhayan na siya ng loob. May Panginoon. Sa atin, during pandemic, day 1, mukhang wala yata ang Lord. Inalaw niya na kumalat tong virus na to. Ngayong day, sabi natin na from 9 months, dapat merong Panginoon, may mag-aalis sa atin dito. Nabago po ba yung perspective na yun? Nabago po ba yung focus natin? O tayo mga Kristiyano, simula day 1, kung ganun yung kaisipan natin, ganun yung tingin natin sa problema, ganun pa rin yung tingin natin. Kung malungkot tayo na pinagdadaanan po yung problema yun, hanggang ngayon, Pastor, malungkot pa din ako sa pandemyang to Diba? Hindi na nabago yung sitwasyon, hindi na rin nabago yung tingin mo doon. Hindi ko po sinasabi na think positive, na magiging maayos na ng lahat, na pagaanin ko ang kalooban nyo, na matatapos pa ito. Ito po kasi yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano man pong pinagdadaanan po natin, ano man pong long season of difficulty yan, hindi naman po yan forever. Meron po tayong Diyos na gustong iparanas sa atin isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kalooban po ba ng Diyos na si Haring David,
buong buhay niya, habulin siya ni King Saul? Hindi po. Katunayan nga po nito, natapos, nauna pang namatay si King Saul eh. Nahawa niyo po? Kung mananatili tayo na kung sa problema, day one, malungkot tayo, at hanggang sa dulo, malungkot pa din tayo, parang hindi natin nararanasan yung pagkilos ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi napapangyari sa atin o hindi natin nayayakap po yung salita ng Diyos. Kaya si David, yung focus niya, hindi nagbago yung sitwasyon niya, pero yung focus niya, yung tingin niya dun sa pinagdadaanan niya. Sa atin, dapat ganun din tayo. Hindi yung kapag may problema, yun nga yung sinasabi po, binibaby natin yung problema, iiyakan natin yung araw-araw, iiyakan natin yung problema, araw-araw excusean, may problema ako kaya ganito itsura ko eh, may problema ako kaya given na pwede akong magalit, pwede akong malungkot, pwede akong sumimangot, po ba? Hindi po ganon, kundi kung namang problema ka man, dapat mong makita po yung ginagawa ng Diyos dun sa pinagdadaanan mo. Hindi man nababago yung sitwasyon, ikaw naman yung binabago ng Panginoon kung paano mo panghawakan yung mga pinagdadaanan na yun. From focusing on himself and his problem at the start of the psalm, David shifted his thoughts to God's loyal love and salvation. Hindi na natili sa kaisipan ni Haring David po yung suliranin po na pinagdadaanan niya. I believe kahit nung day one yun eh. Po ba? Kundi yung kaisipan niya na yun, pinili niya na magtiwala sa Panginoon at nakuha niya, sabi nga, I shall rejoice in God's salvation. Nakatingin siya doon sa gagawing pagliligtas ng ating Panginoon. Though we may be going through the pits of despair, na nawalan ng pag-asa o kalungkutan man sa buhay po natin, we know that our salvation is secure and we can rejoice. Abutin man po ng matagal na panahon itong pandemya pong ito, alam natin na matatapos po ito. O gusto nyo po talaga ng pangmatagalan ito, diba? Alam natin na may gagawin po ang Diyos. Hindi ko po sinasabi para palubagin ng inyong kalooban na talagang andun ka na sa isang kapit ka na lang sa Panginoon. Nung marinig mo itong sinabi ni Pastora, dinamihan mo yung kapit mo sa Panginoon. Hindi po ganun. Iyon po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Yung mga pinagdadaanan po natin na long seasons of difficulty, or this pandemic, or even mga kanya-kanya po nating difficulty, pinagdadaanan po natin yan dahil may layunin po ang ating Diyos. Kung abutin man po ito ng matagal, meron naman po yung katapusan. Amen po. Kasi may ginagawa po ang ating Panginoon. This is a psalm, kaya nga sabi ko nga po, this is a psalm of transition. Starting in discouragement, kawalan ng pag-asa, maraming pagtatanong, maraming paghinagpis, pagtangis po, David finishes in a place of trust, joy, and encouragement. Ito po yung dapat na yakapin natin. God will turn our sorrow in great joy. Maaring nahihirapan tayo dahil sa pinagdadaanan natin ngayon, hindi lang sa pandemyang ito, mga personal nating suliranin sa buhay po, but God will turn our sorrow into great joy. Kaya sabi nga ni Paul, di ba, the present sufferings po cannot be compared to the glory na mare-reveal po sa atin. Ang tunay na buhay natin ay sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi, yung mga bagay na na gusto nating ma-accomplish po sa mundong ito, yung mga bagay na gusto nating maranasan po sa mundong ito, meron po yung katapusan. Ang pinaka-inaasahan po natin, yung mga bagay po na ma-accomplish natin sa kingdom ng Panginoon. At yun po yung Panginoon mismo. Kaya these present sufferings or these present difficulties po, hindi po siya mako-compare doon sa naghihintay sa atin sa piling ng Diyos o sa Panginoon mismo. God will turn our sorrow into great joy. Kaya sabi nga po, even si Habakkuk, sabi niya po rito, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Kung titingnan natin, di ba, nung sa Habakkuk chapter 1 pa lang, itong prophet na ito, nagtatanong siya sa Panginoon, Lord, bakit mo inalaw na mangyari yun? Di ba? Ganun yung mga tanong ni Habakkuk sa Panginoon. At sinagot naman siya ng Lord. Sabi ng Panginoon, Habakkuk, paraphrase na lang po may ginagawa ako, di mo lang nakikita. Amen po ba? Dun sa Habakkuk chapter 2, anong ginawa ni Habakkuk sa chapter 3? Nag-pray siya sa Panginoon at ito yung sinabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Kung nung Habakkuk verse 1, si Habakkuk na problema, bakit ba inalaw to ng Panginoon?
Nangusap sa kanya ang Lord, may ginagawa ako, di mo lang nakakita, meron akong ginawa dito, meron ako dito. Dito sa chapter 3, na iba na yung tingin ni Habakuk, I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Sa atin, ano pong nangyayari sa atin? Kung nalulungkot tayo ngayon sa problema na ito, may comfort sa atin, may napapahayag sa atin yung salita ng Diyos, mananatili pa rin po ba tayong malungkot sa pinagdadaanan po natin? Christians, even po sa mga nakikinig po, we must rejoice in God's salvation. Tayo po'y dapat na magsaya sa pagliligtas, sa gagawing pagliligtas ng ating Panginoon. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 2, verse 25, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Nasa atin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Tayo po'y nananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po'y umaasa sa ating Panginoon. Kaya meron pong kasiyahan ang bawat isa sa atin. Hindi po tayo nasa mundo. Hindi po tayo yung tao na walang kinikilalang Diyos. Meron po tayong Diyos na pinananampalatayan. At dahil po doon, dumadaan man tayo sa mga suliranin po, nakukuha po nating magsaya. Dahil may Diyos na nagahari po sa ating mga buhay. Psalms 30 verse 5 po. For his anger is but for a moment. His favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Kaya nga yung sinasabi ko po, hindi po forever na dadaanan mo yung mga suliranin na yan. Meron pong kahangganan po yung mga suliranin na pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin. At dahil po nakukuha nating magsaya, dahil po nakukuha natin na magtiwala sa unfailing love ng Panginoon, magsaya sa kanyang pagliligtas, nakukuha po nating umawit sa kabutihan ng ating Panginoon. Kapag ang isang tao po, sobrang saya niya, napapakanta po siya. Kapag, minsan nga may napanood po ako sa TV, tumama siya sa loto, yung tao. Hindi lang siya napatalon, talagang napakanta siya, pero hindi naman talaga yung kanta, yung sariling composition niyang kanta. Dahil sa sobrang saya niya, ikaw ba naman manalo ka ng ganyan kalaking pera po? Sa atin, higit pa yung pagkapanalo po sa anumang lottery, yung naranasan natin, yung kabutihan po ng ating Diyos. At dahil po doon, nakukuha natin na umawit po sa ating Panginoon. Nakukuha natin na awitan ng ating Diyos. Finally, David says that he will sing to the Lord for he has been good to him. Psalms 13:6. I will sing to the Lord's praise, for he has been good to me. Sa paraphrase po na version, I've thrown myself headlong into your arms. I'm celebrating your rescue. I'm singing at the top of my lungs. I'm so full of answered prayers. Diba tingnan niyo yung psalmist, sabi nga, siya'y kumakanta at the top of his lungs. Talagang all out na umaawit siya sa Panginoon because he is full of answered prayers. Sobra-sobra, lubos-lubos na kabutihan ng Diyos ang kanyang naranasan po. The bountiful goodness of God has overflowed toward us. Though David had expressed po earlier dun sa psalm po na ito na tila yung mukha ng Panginoon ay nagtatagos sa kanya, tila na hindi niya nararanasan ng Panginoon, na na-remove yung pagpapala sa kanya. David now recognizes that this is not the case. We all go through seasons of joy and despair po. May mga pagkakataon po sa buhay natin, hindi palaging masaya, hindi naman palaging malungkot. Bahagi ng buhay po natin. But in times of peace po at enjoy, napakadali para sa atin na umawit sa Panginoon. Kapag maayos yung buhay, kapag walang sakit yung pamilya, kapag sinasagot yung panalangin, praise the Lord, hallelujah, tumatalon pa yung Kristiyano. Pero kapag dating po na nagkasakit yung isang membro ng pamilya, kinulang sa pananalapi, ng problema sa buhay, napakahirap buksan yung bibig para sabihin o magpasalamat sa Panginoon. Hindi masabi na napakabuti ng Diyos. Po ba? In times of peace and joy, it is easy to sing about God's salvation. Pero at such times, we say na napakabuti ng Lord, dakila ang Panginoon, mahal ako ng Panginoon, nararanasan ko ang Panginoon. Pero yet, there are times in life na kapag when life is hard, when sorrow fill our hearts po, when things are not working sa gusto po natin o sa pinano po natin, napakahirap para sa atin to sing of the goodness of God. Amen po ba? Sa akin na lang po nangyayari ito. Kung ayaw niyo kung hindi po natin ito nararanasan po.
How can we know that God has turned His face from us? How can we know that God will bless us? I believe po, the answer po is simple. And it is the same reason David could not know na si Lord nananatili po sa kanya. Because God has done in the past. Si David, sabi nga, I'm so full of answered prayers. Maraming kabutihan na ng Diyos na naranasan niya. Ito pa kayang pinakaharap niya. Sa atin din po, maraming bagay, maraming tayong pinagdaanan sa buhay na ito na naranasan natin yung kabutihan ng Panginoon. The fact, yung katotohanan na nandito tayo, nakakapagpatuloy tayo sa relasyon natin sa Panginoon, ito po yung kabutihan ng Diyos sa atin. At dahil po dito, nakukuha nating awitin po, nakukuha nating ipahayag yung kabutihan ng Diyos sa lahat po ng pagkakataon. Notice that, sabi nga, God has been good to him. God has been good to David. God has dealt bountifully with David. The same with us. God has been good to us. God has done far more us than we usually can remember. Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, tinitiyak po sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Sinimulan, ibig sabihin lang, may sinimulang mabuting gawa sa atin ng Panginoon. May sinimula na, ibig sabihin, naranasan natin yung kabutihan ng Diyos. Sabi nga, nung time na binigay niya ang kanyang buntong na anak, nahayag sa atin yung kagandahang loob po ng Diyos. At sabi po dito, lulubusin ng ating Panginoon yung mabuting gawa na yun hanggang sa araw po ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Hindi po natatapos yung kabutihan ng Diyos. Nananatili po na mabuti po ang ating Panginoon sa lahat po ng panahon ng buhay ng bawat isa sa atin. At dahil po dito, nakukuha natin na umawit po, awitin po yung awitan siya ng kabutihan. Kaya nga po sa Psalms, pag binasa natin, laging sinasabi doon, sing to the Lord for He is good. Diba? Umawit sa Panginoon, ipahayag ang lahat ng kahangahangang bagay na ginawa niya. Sa atin pong mga mananampalataya, we need to sing about the goodness of God. God has given us more than we can imagine and treated us better than we deserve. Si King David, lubos niyang naranasan yung kabutihan ng Panginoon. Kaya ganun na lang na ang confession niya rito, ang pahayag niya rito, ay aawitan po niya ang Panginoon. Ganoon yung pagtugon niya dun sa long seasons of difficulty na meron po siya. What about po? Paano po tayo? Ano ba yung pagtugon po natin dito? Dapat nandun pa din yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Dapat nandun pa din yung pagsasaya natin sa gagawin pong pagliligtas ng Diyos. At we must sing in God's goodness. Kahapon nga po, kasi mag-record po kami para sa worship service po. Kahapon, minamalat po ako. So, namamroblema ako. Sabi ko, paano kaya ako makakanta nito? Pero kung titingnan, di ba, hindi dahil namalat ako, hindi na naging mabuti sa akin ng Panginoon. Nananatiling mabuti ang ating Panginoon. Kaya, gano'n na lang na kahit anumang sitwasyon po ng buhay natin, anumang nangyayari po sa buhay natin, mabuti po ang Panginoon. At nakukuha natin na talagang awitin o ipahayag po yung kabutihan ng Diyos na nararanasan po natin. Dahil tayo po yung bountiful, sabi nga, bountiful goodness of God ang nararanasan po ng bawat isa sa atin. The same with us po, ano man yung pinagdadaanan natin na long seasons of difficulty, hindi po yan nagiging dahilan para maglaylo tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon or hindi natin magawa po yung dapat natin gawin as Christians o bilang mga mananampalataya. But just like David, kung paano na yung transition niya from being yung nalungkot siya, nakita niya talaga na may ginagawa ang Panginoon. At dahil doon, nalubos yung pagtitiwala niya sa ating Panginoon. The same with us today po. Kaya ina-encourage po tayo ng salita ng Diyos. Hindi tayo forever po na nandoon sa ating mga long season of difficulty. The long season of difficulty have a purpose. In conclusion, it often sets up to see God's supernatural working in our lives. Yung mga pinagdadaanan nating long seasons of difficulty, sabi nga, yan yung nagsiset up o pinapakita nito, yung mas maganda pang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kung si King David, kung nanatili lang po siya dun sa verse 1 hanggang verse 2 po, I believe hindi niya mapupuntahan, hindi niya makikita yung plano sa kanya ng Panginoon na gagawin siyang hari.
Nakuha niyo po. Kung doon pa lang nasiraan na siya ng loob, kung doon pa lang na talagang napuno na sa kaisipan niya na kikitlin ni King Saul yung buhay niya, I believe na hindi makakausad yung, hindi niya mapupuntahan yung plano ng Panginoon o yung ginagawa yung layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. The difficult season will not last forever. Kung yung difficult season ni King David, natapos po iyon, sa atin din po, anumang difficult season na pinagdadaanan po natin, matatapos din po ito. Diba? Nung time nawala na si King Saul, nung time na pinalitan na niya si King Saul po, na natapos yung difficult season niya, ganun din po sa atin. Ano man yung, nung time na nagkaroon tayo ng difficult season, the time na darating yung time din po na hindi tayo mananatili dito, kundi matatapos din po ito. When we will abandon, let us turn to God in prayer. Kung nung una, ang pakiramdam ni Haring David, iniwanan siya ng Panginoon. Pero ang ginawa niya, he turned to God in prayer. As Christians, when we feel abandoned or when there are times na may mga difficult season tayo, let us turn to God in prayer. Then let us know that God's love is unfailing towards us, unchanging yung pag-ibig ng Panginoon. He will not turn away from us. Let us rejoice in the salvation we have in the Lord, because no matter anumang mangyari po sa atin, ang kaligtasan po natin ay manggagaling po sa Panginoon, and it cannot be taken away. Finally, let us sing to the Lord, for He has been good to you and me. Amen po. Pwede po bang tumayo tayo at tayo po'y umawit sa ating Panginoon, kahit ito po'y a cappella. I believe na ito'y manggaling po sa ating mga puso. Sige po, awitan natin ang ating Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaaway, ang iyong kaway, magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaaway, magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Napakabuti mo, O aming Panginoon. Dakila ka sa lahat, Lord God. Lord, ang pag-ibig mo kailanman yan ay hindi nagbabago, Panginoon. At tiyak, Lord God, ang pagliligtas, Panginoon Diyos, na gagawin mo sa bawat isa sa amin. Tulad ni Haring David, Lord God, siya man ay may pinagdaanan, Panginoon, na long season of difficulty, O God, ng kanyang buhay, Panginoon. But Lord, ang kanyang pahayag sa iyo, Panginoon, mananatili siya, Lord God, pipiliin niya na magtiwala sa iyo, Lord God, at magsaya, Panginoon, O God, sa gagawin mong pagliligtas, Panginoon. At Lord, patuloy siyang aawit, Panginoon, O God. Lord, aawitin ang kabutihan mo sa buhay niya. Ganun din, O God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi, Lord God, ang mga
sitwasyon, O God, hindi, Lord God, mga difficulties or sufferings, Lord God, na pinagdadaanan namin, Panginoon, ang magiging dahilan, Lord God, upang hindi kami makapagpatuloy sa iyo. But Lord, iwinawaksin namin ang mga bagay na yan, Panginoon, at masigit naming pipiliin, Panginoon Diyos, O God, na lubos na magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, Panginoon, at pipiliin, Lord God, na magsaya, Panginoon, O God, anumang circumstansya, Lord God, na nararanasan namin, Panginoon. At Lord, patuloy kaming magpupuri sa iyo, Lord God. Aawitan ka, Panginoon Diyos. Sasambahin ka, Lord God. Ipapahayag ang kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon Diyos. Marami pong salamat, Lord God, sa lahat pong ito. Ganun din, O God, pinapanalangin ko ang mga kapatiran, Panginoon Diyos, O God. Lord, nasan man sila ngayon, Panginoon, O God. I pray, Lord God, na ang bawat isa'y mapalakas, Panginoon, O God. Lord, ang mga salita mo na natutunan namin, O God, sa hapong ito, Panginoon Diyos. Lord, sino man, O God, ang nadidiscourage, Panginoon, sino man, Lord God, ang may mga kinakaharap, Lord God, na suliranin, Panginoon, O Lord, na may mga nararanasang sakit, O God. Lord, tunay nga, O God, na ikaw ang kanilang maranasan, Panginoon. Makita ng bawat isa, Lord God, that you are working, Panginoon Diyos. You are moving, Lord God. You are doing supernatural, Panginoon, O God, sa bawat isa sa amin, O Diyos. At Lord, tunay, O God, ang pangako mo sa amin, Panginoon Diyos, O God, na lubos namin, O God, na mapangahawakan ng mga salita mo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ingatan mo ang mga kapatiran, Panginoon, O God, nasa kaligitnaan man kami ng pandemya, Panginoon Diyos, O God. Lord, ang protection mo ay nasa bawat isa sa amin, nagtatrabaho, nagnenegosyo, mga estudyante, Lord God, na nag-aaral, Panginoon, sa sinumang may sakit, Lord God, inaangkin namin ay kagalingan sa kanila sa pangalan ng Panginoong Yesus, maging sila man ay affected, Lord God, of this COVID-19, Panginoon. We claim, Lord God, healing, Panginoon, to their bodies, Lord God. Marami pong salamat, Panginoong Yesus, O God, sa kagalingan ngayon, O God, maging sa pagpapala mo, Lord God, na mag-overflow, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, sa JCF, Lord God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Ganun din, O God, na ikaw maparangalan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Makasunod kami higit sa iyo, Panginoon, O God. Lord, sa kalooban mo sa buhay namin, Panginoon, O God. At Lord, dalangin namin, O God, na maging kagamit-gamit kami in your kingdom, Panginoon Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Ikaw, Lord, ang siyang pinupuri namin at aming sinasamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless po sa inyo. Magkita po tayo sa mga susunod na gawain. Friday po, 4 p.m. po, pwede po kayong mag-send ng mga prayer requests nyo. At Sunday po, yan po ay araw na naitalaga upang tayo po sumamba sa ating Panginoon. 1 p.m. po, manood po tayo ng mga FB streaming. At wag po nating kalimutan na mag-invite po ng mga tao po na kinakailangan makaparinig po ng salita ng Diyos. This is not the time para mag-offline tayo, but this is the time na na-encourage ang bawat isa na mag-online at mag-invite po tayo ng mga tao po na ipapanalo natin sa kingdom ng Lord. Mag-ingat po kayo at lagi po tayong mag-pray. Pag-pray natin na itong bagyo ulit ay lumihis po o humina po na hindi po ito makapaminsala po. God bless po ulit sa inyo. Kita-kita po tayo sa mga susunod na FB stream.